Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na pag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalaala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya upang muli tayong maidapit sa Ama na pabilang ang anak ng Diyos sa sangkatauhan. Naging lubos ang kaniyang pagpapakatao sa pag-ibig at pangangasiwa ni Maria at Jose. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating mga pamilya tungo sa pagtataguyod at pangangalaga ng ating simbahan at lipunan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya ay kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang tronong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako ay pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasa ay masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan ang totoo.
Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunpaman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay malalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakalang ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Hindi po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi ito naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret
at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kaniyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Si Maria, si Jose at si Jesus ay mga masunuring miyembro ng kanilang bayan. Sila ay nagtataguyod at sumusunod sa kautusan ni Moses. Ano po yung kautusan ni Moses? O yung kanilang sinasabuhay noon na ayon sa batas na naisulat para sa kanilang bayan, ang bawat miyembro o bawat Hudyo ay kailangang pumunta sa Jerusalem, sa templo, 7 beses sa loob ng isang taon. Parang pilgrim sa loob ng isang taon. Pero hindi naman kailangang 7. Kailangan lamang yung 3 pinakamamahalaga na dapat ay nandoon sila sa templo at nag-aalay. Sa ganitong pagkakataon sa ating ebanghelyo ay pista ng Paskwa. Sa pista ng Paskwa, kailangang tayo o sila na mga Hudyo ay pupunta doon at mag-aalay. Pero bakit kasama si Jesus? Si Jesus ay 12 years old pa lang. Ayon sa batas, 13 years old lamang ang allowed na isama ng magulang. Marahil ang pagsama ni Jesus ay preparation para sa kaniyang pag naglabing 3 taon, siya nang mag-isa ang pwedeng pumunta doon sa templo. Sa pista ngayon ng banal na mag-anak, nakita natin ang karanasan ni Maria at Jose sa pangangalaga kay Jesus. Ang layo po ng Nazaret sa Jerusalem ay mga 91 miles na inaabot ng 30 hours ng paglalakad. Kaya nung hindi nila nakita si Jesus na kasama nilang bumalik muli sila sa Jerusalem at inabot sila ng 3 araw. Sa 3 araw na iyon, tsaka pa lamang nila nakita si Jesus sa loob ng templo. Ano ang ating nakita sa 3 araw? Nakita natin si Jesus pagkatapos ng 3 araw na nabuhay na mag-uli at ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa karanasan ni Maria at Jose, after 3 days, nakita nila ang pagka-Diyos ni Jesus sa harapan ng mga manunudlo ng kasulatan. Makita natin na ang banal na mag-anak ay symbiosis ng pag-unawa at pagmamahal. Hindi pinabayaan ng mag-ina si Jesus. At bilang tugon, si Jesus ay sumama sa kanila pabalik. Masunuring anak, mapagmahal na magulang na pinagtagpo sa harapan ng Diyos. Mas mahalaga pala ang masunuring anak kesa mayamang anak. Mahalaga pala ang mapagmahal na magulang kesa sa magulang na pabaya. Ngayon pong banal na mag-anak, ipinapakita sa atin kung papaanong lumago si Jesus
sa ilalim ng pangangalaga ni Maria at ni Jose. Siya ay lumaking kalugod-lugod, kinalulugdan ng Panginoon. Nangangahulugan na sa pamilya pala matututunan ang first ABC, contrary sa ating alam na sa eskwelahan, sa bahay pala, sa tahanan pala matututunan ang unang ABC. Ano po yung A? Apple, hindi po. A, affection. Sa bahay pala, unang matututunan ang affection o pagmamahal. Sa bahay pala, unang matututunan ang pag-unawa ng kalagayan ng nararamdaman. Sa bahay pala, ang unang lugar ng pagkakaunawaan. When you are not affected by family members' emotion, kulang ang ating pagtanggap. Kaya letter A, affection and acceptance. Baka meron kayong pamilya na nire-reject sa inyo. Ano susunod sa A? B. Be with Him. Palagi nating kasama sana ang mga miyembro ng pamilya. At susunod sa letter B, C. Charity and cooperation. Pagmamahal. Kapag hindi nararamdaman ng sinuman ang pagmamahal sa loob ng pamilya, hinahanap niya ito sa labas. At nakikita niya iyon sa mga masasamang grupo na akala'y pagmamahal ang nararamdaman. And the list goes on and on. Pwede nating tapusin hanggang letter Z, from A to Z. Dagdagan pa natin ng isa. Ano yung D? Direction. Ang pamilya ang nagbibigay ng daan patungo sa tagumpay ng bawat isa. Ngayon po na mayroon tayong halimbawa kung ano ba ang maging banal na pamilya. Alam natin hindi tayo perfect. Walang pamilyang perpekto. Pero dahil sa halimbawa ng ipinakita na pagmamahal at pag-aaruga ni Maria at Jose at pagsunod at pagpapasailalim ni Jesus sa pangangalaga ng dalawa, nagkakaroon ng bunga. Ito ay hayagang pagsunod sa kautusan ng Diyos sa ika-4 sa 10. Ano po yung ika-4? Mahalin mo ang iyong mga magulang. Ito ang utos ng Diyos na may pangako. Kapag minahal mo ang iyong magulang, habang buhay na pagpapala ang iyong makakamit hanggang sa dulo ng iyong buhay. Sabi nga po ni Pope Francis, families are spaces of welcome. Ang pamilya ay ang lugar sa pagtanggap. Kahit na tayo ay broken, kahit na tayo ay pained o nasaktan, kahit na tayo ay patuloy na dumaranas ng challenges ng buhay, hahayaan pa rin nating hindi mawala ang ating focus sa pagpapala ng Diyos.
Let us celebrate in small way kung papaanong ang tagumpay ng mag-anak na ibahagi ang kanilang buhay na ating tinitingnan ngayon ay maging halimbawa rin sana ng ating pamumuhay. Huwag po kayong manghinayang isama ang inyong mga anak sa pagsisimba. Huwag po kayong manghinayang na isama, hilahin ang inyong mga asawa sa pagsisimba. Ang linggo ay linggo ng mag-anak, the basic unit of society. Kapag maayos ang mag-anak, nagiging maayos ang lipunan. Dahil nanggagaling sa mag-anak ang mabuting pamamahala. Nanggagaling sa mag-anak ang mabuting doktor. Nanggagaling sa mag-anak ang mabuting guro. Nanggagaling sa mag-anak ang mabuting public servant. Kapag sira ang pamilya, unti-unting masisira ang lipunan. At pag nasira ang lipunan, nasisira ang moralidad ng tao. At kapag nasira ang moralidad ng tao, sino ang nagbubunyi? Ang mga demonyo ang nagbubunyi dahil ang kanilang purpose ay sirain ang buhay ng tao. Kaya sa halimbawa ng ating banal na mag-anak, kakapit tayo sa kanilang halimbawa upang patuloy tayong biyayaan ng Diyos ng grasya ng pagtanggap at pagmamahal kahit na tayo'y nahihirapan. Sapagkat sa pamilya, nakikita ang mukha ng Diyos. Merry Christmas po, Pasko pa po. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama, sapagkat Kaniyang ipinadala ang Kaniyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kaniya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Religyoso, Trilyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa na nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan
at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayoy tulad ni Maria. Mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa malwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpagkailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Narito si Jesus, ang masunuring anak ni Jose at Maria. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.